kaibigan, kalyabi, mayroon ka bang problema? Sasakyan ng kotse, may problema sa makina. Tayo na kay makinistang pobre, susolusyonan, diagnostic ang kailangan. Makinistang pobre, isang magaling na mekaniko. Makinistang pobre, mayaman ang puso sa pagtulong. Mag-subscribe na kayo. Mag-subscribe kay Makinistang Pobre. Isang magandang araw po sa ating lahat, lalong-lalo na po sa ating mga subscriber dyan, sa ating mga OFW sa mga panig ng mundo. Magandang araw po sa ating lahat. So ito mga kalyabe, itong aking vlog na to ay about doon sa comment section. Excuse me po. Ayan, doon sa comment section ay nabasa ko at may nagtanong sa akin mismo, yung ating isa sa mga sulit na taga-subaybay sa ating mga vlog about sa Ford Fiesta. Ayan, so ito mga kalyabe, may tinanong siya sa akin. So kung normal lang daw po ba na gumagana yung kanyang aux fan kapag naka-aircon lang, pero pag hindi ay nag-overheat yung kanyang sasakyan. So ang sagot ko doon mga kalyabe ay hindi. So paano naging hindi? Okay, so dito mga kalyabe ay itatakal natin sa inyo kung ano ang naging sira at kung ano ang naging dahilan at kung bakit hindi gumagana yung aux fan niya kapag hindi siya naka-aircon. So, kung baga, dalawa kasi yan mga kalyabe. Sa buong akala natin ay iisa lang yung aux fan natin, pero may dalawang speed po yan. Una, kapag nag-aircon tayo ay low speed lang po yan. At kapag gumana na po yung thermo switch o na-reach niya na yung init na dapat gumana yung kanyang aux fan, ay gagana na po yung kanyang high speed. So dito mga kalyabe, ipapakita ko sa inyo kung saan banda makikita. Note lang po mga kalyabe, hindi lang po yan nangyayari sa Ford Fiesta. Actually, kadalasan nangyayari din yan sa mga may mga resistor block na tinatawag na aux fan. Kasi may high and low na tinatawag natin sa aux fan natin. So para makita ninyo at malaman ninyo kung saan ba makikita. Kadalasan ito mga kalyabe, ito sa Ford or kadalasan nakikita din to sa mga Hyundai na sasakyan. Kung ano mang sasakyan na yung kanilang resistor block ay nakakabit doon sa kanilang aux fan. At yung sa mga Vios naman mga kalyabe, nandyan sa ilalim sa chassis nakakabit yung kanyang resistor block. So dito, ito papakita ko sa inyo kasi nga Ford yung itinanong sa atin ng ating taga-subaybay. So dito, isa-shoutout ko na lang siya mamaya konti kung sino man siya. Ayan, so dito sa susunod nating pag-video ipapakita ko sa inyo kung saan banda ang resistor block at kung ano pa ang isa sa pwede maging dahilan at kung saan banda rin nakalagay ang kanilang thermo switch. Yon, ang thermo switch na yon mga kalyabe, kapag sira yon, hindi din po gagana yung ating aux fan. So dalawa ang pwede maging dahilan nun. Ayan. So para malaman ninyo talaga ay aking ipapakita sa inyo yung aux fan na mayroon siyang resistor block. Ayan. At yung housing ng thermo switch. Ayan. So ito ay nangyayari ito kadalasan sa mga sasakyan na kung ito ma-encounter ninyo mga kalyabe, ito ma-encounter nyo talaga to na kung bakit kapag hindi kayo naka-aircon ay nag-overheat ang inyong sasakyan. So ito na mga kalyabe yung ipapakita ko sa inyo. Right? Ayan. Shout out po sa iyo, Boss Edsel Quinto. Ito na po yung iyong katanungan, dito na po natin itatakal sa inyo kung ano yung naging dahilan
at kung ano ang naging sira ng inyong Ford Fiesta, kung bakit hindi siya gumagana at bakit nag-overheat yung inyong sasakyan kapag hindi kayo naka-aircon. Right? So ito mga kalyabe, itong ating aux fan. Ayan, aux fan or radiator fan. Ayan. So, buong akala po natin ay isa lang po yan. Yes, totoo po. Isang motor lang po yan. Pero tingnan po natin ang wire. Ayan. Tatlo po yan. So, bakit tatlo? Kasi yan po ay mayroon para sa radiator fan or yung high speed niya tinatawag natin at para sa aircon, yung low speed. Ayan. So, paano po ba yan gagana? Yung ating aux fan. Paano po ba gagana yung kanyang low speed? Ang low speed niyan mga kalyabe ay gagana yan kapag nag-on tayo ng aircon. Iikot lang po yan ng dahan-dahan, tuloy-tuloy. Yan, tuloy-tuloy lang po ang ikot niyan kapag low speed. Kapag high speed naman, pag naggumana naman yung kanyang thermo switch, ay bigla lang po yan lalakas. So, ano po yung nagkukontrol sa kanya para gumana yan? So, dito po mga kalyabe, dito, ayan, kung napapansin ninyo, ito, tatanggalin ko to ngayon, papakita ko sa inyo, para ipakita ko sa inyo, yung itsura ng kanyang resistor block. Ayan, so yan po yung magkukontrol. Kapag sira po yan, hindi po gagana yung high speed niyan. Low speed lang ang gagana niyan. Kapag nag-aircon kayo ay gagana niyan. At kung minsan, sabay na hindi gagana ito. Low speed at saka high speed kapag sira lahat ito. Ayan. So, papakita ko sa inyo mamaya-maya konti. Babaklasin natin yan mga kalyabe. Ayan. So, yan mga kalyabe. Note lang po. Hindi lang po ito sa Ford Fiesta nangyayari. Ito nangyayari din sa mga Hyundai. Kagaya nito, Hyundai Genesis po ito, yung kanyang aux fan na to. Pero halos same sila ng Ford na mayroong resistor block. Ayan. Tapos, yung isa pang pwede maging dahilan mga kalyabe, ito temperature, ang tawag dito mga kalyabe, sa Ford Fiesta at saka sa Hyundai, ito po yung itong sensor na to, ito po yung tinatawag natin na temperature and thermostat thermo switch sensor ng ating sasakyan. So ito, kapag na-reach niya yung init, mag-o-open po yan, mag-o-open yan at magbigay ng go signal doon para magbukas itong kanyang aux fan. So ipapasa niya doon sa ating relay. So, pag open yan, magkaroon din ng power ang relay para gumana itong aux fan. So, kapag ito ay goods at nagkaroon ng power dito, so makikita natin dito, at hindi gumana ito, ibig sabihin, ang sira po ay ang ating resistor block. Pero kung minsan mga kalyabe, dito po sa ating thermo switch na to, dito po yung nagkakaroon ng problema. So, huhugutin ko po yung thermo switch na to para ipakita ko sa inyo kung ano itsura ng thermo switch. Right? So, ayan mga kalyabe, ganito nga itsura ng ating thermo switch. So, saan niya nakalagay? Dito sa ating housing. Ayan, sa water inlet. Ayan. So, sa port, ganito din halos yung itsura. Ito po ay galing sa Hyundai i10. Pero pare-parehas lang kasi. Ginawa ko lang itong sample para makita ninyo at malaman ninyo kung ano talaga ang mga pwedeng maging dahilan at kung bakit hindi po gagana yung ating aux fan. So, bakit? Ang tanong natin, ang tanong karamitan, bakit nag-o-overheat gumagana naman yung ating aux fan? Oo, sa akala natin gumagana kasi kapag naka-aircon tayo ay gagana yan. Pero subukan po natin na kapag patay ang ating aircon at lumagpas ng kalahating oras na hindi po yan gagana, ay mag-u-overheat na po yung ating sasakyan. So, ibig sabihin, either ito ang sira, yung ating resistor block, or yung itong ating thermo switch sensor. Ayan. So, meron sa ibang sasakyan mga kalyabe, ang temperature sensor at saka yung thermo switch ay magkahiwalay. So dito sa Ford Fiesta, sa Hyundai,
ay nagkasama. Ayan. So, kung napapansin niyo apat yung kanyang paa. Ayan. So, dito pinapaliwanag ko lang ito mga kalyabe kasi nagkaroon lang po ako ng ideya dahil nga sa katanungan ng ating isang viewers na kung bakit, kung normal lang daw ba na hindi gumagana yung aux fan niya kapag hindi siya naka-aircon. So, hindi po normal yon. Ang mangyayari po dyan mga kalyabe ay maaari mag-overheat po ang inyong sasakyan. So, ano-ano po ba ang pwede maapektuhan kapag nag-overheat yung ating sasakyan? Una po, yung ating cylinder head. Aapektuhan po yon. So, magbabaklas tayo, magpaparepis tayo. Pangalawa, yung ating mga piston ring. So, kapag matindi ang overheat natin, maaari pati ang ating piston ay kakapit doon sa ating liner. Pangatlo, yung ating mga bearings. So, kapag ang bearing ay uminit ng gusto at kumapit din doon sa sigunyal, ayun, isa din sa pinakamalaking gastos. So, sa Ford, magkano nga ba ang magiging posibleng gastos kapag gano'n ang nangyari? So, depende sa pagka-damage ng inyong sasakyan. So, unlike dati, alam nyo naman, nakita nyo na yung in-overhaul ko, yung kay Kuya Noli. Ngayon, so marami ang nag-comment doon ng una, nang nagsimula tayong nag-vlog, bakit daw binuksan natin agad? So, nung nabuksan natin, pinakita natin, yun na nga ang epekto. So, kitang-kita yung naging epekto nun. So, malaki ang inabot ng gastos. Kasi, maraming piyesa ang pwede maapektuhan doon mga kalyabe. Kagaya niyan ng mag-overheat ka at mamamatayan ka sa daan, ang daming piyesa, ang daming parts ng makina yung maapektuhan doon. So, malaking gastos. Sa Ford, ay maswerte po kayo kapag hindi umabot ng 70,000 pataas ang inyong magagastos. Ayan. So, dahil nga alam naman natin na ang piyesa ng Ford talaga dito sa atin sa Pilipinas ay sobrang mahal. So ito mga kalyabe, babaklasin ko to. Papakita ko sa inyo yung itsura ng kanyang resistor block. Right? So ayan mga kalyabe, babaklasin natin yan. Ayan, 8 la po yan na lyabe. Na ratchet or lyabe, pwede naman. Ayan, papakita ko sa inyo yung itsura na itong tinatawag natin na resistor block ng aux fan. Ayan, medyo matigas-tigas lang yung konti, tanggalin. Kailangan mo pa ikutin kasi ito yung nag-hold yan ay yung kanyang guide. Ayan. So, yan po yung kanyang resistor block mga kalyabe. Ayan. Ito, dalawa po yan, high and low. Ayan. So, kadalasan ang bumibitaw ay dito. So, dalawa na yan. Pag naputulan ng isa yan, pag pumutok itong diode na to, ay wala na po siyang high. Ayan. So, itong diode na yan, sa loob, ayan. Kapag pumutok yan mga kalyabe, hindi na po gagana ang ating aux fan, yung high speed. Ayan, papakita ko lang sa inyo, patuturo ko lang. Zoom ko lang. Ayan. So, kung nakita nyo yung kulay itim na yan, na bilog. Ayan. Bilog ng pahaba. Yan po. Diyan po yan, pumuputok yung loob niyan. So, kung titingnan natin, akala natin buo. So, paano natin malaman kapag buo yan o hindi? So, dito, gagamit tayo ng tester. So, ipapakita ko din sa inyo kung paano natin iti-tester yan. Right. So, ito mga kalyabe, ito yung ating tester. Ayan. So, ito, pakinggan ninyo, tutunog yan at iilaw ng pula. Kapag buo yan, ay ganyan yung maririnig natin. Pero, kapag yan ay sira, ay hindi na po ito iilaw. Ayan. So, titingnan ko natin, ha. Ayan. May maririnig po kayo. Ayan. Kapag buo po yan, ay tutunog po yung
Ayan. Kung napapansin nyo mga kalyabe, ayan, so ibig sabihin buo siya. Kapag hindi yan tumunog mga kalyabe, yan po ay sira. So, yan, diyan natin malalaman kung gagana ba yung ating aux fan o hindi. Right, so yan mga kalyabe, kanya-kanya naman po kasi, hindi naman po kasi lahat ng mga mekaniko ay pare-parehas yung ideya. So yan ay based lang po sa aking ideya. Depende naman po sa ibang mekaniko kasi yung ibang mekaniko, iba din po yung kanilang pamamaraan ng paggawa. So kanya-kanya kasi yan mga kalyabe. Pero ito sa akin, pinapaliwanag ko lang ito para at least magkaroon kayo ng ideya na kung paano gumana yung ating mga aux fan. Lalong-lalo na sa mga katulad nito na mayroong resistor block. Alright, so para maiwasan po natin yung pag-overheat ng ating sasakyan, ito, binigyan ko na lang po ito ng ideya at salamat sa ating mga viewers na lagi nagko-comment at nagtatanong about sa kanilang mga sasakyan. Dahil doon, nagkaroon po tayo ng ideya para ma-share sa inyo ang mga posibleng maging dahilan at kung bakit hindi po yan gumagana. Ayan, alright. So ayan mga kalyabe, sana nakakuha po kayo ng konting kaalaman po sa atin at salamat po sa iyo Sir Edsel Quinto sa iyong katanungan sa akin at ito na, masagot ko na at itinuro ko na rin kung ano ang pwede ninyong gawin para sa inyong radiator o aux fan or radiator fan para gumana yan. Right? So ano po yan mga kalyabe, itong dalawa na to, ito yung thermo switch at temperature and thermo switch sensor. Ayan, ito at saka yung ating resistor block. So dalawa lang po yan ang pwede maging dahilan kung bakit hindi gumagana yung ating high speed. Right? Kasi kapag kapag motor naman po ang sira mga kalyabe, kahit pag aircon nyo pa lang hindi na po yan gagana. Ayan. So hanggang dito na lang muna yung ating vlog sa ngayong araw. At maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta lagi sa akin. So huwag nyo na pong kalimutan na mag-share, like, and subscribe sa aking YouTube channel para mas marami po tayong matuturuan na mga gustong mag-DIY or lahat ng mga sasakyan or yung mga nagsisimula din na mga gustong matutong magmekaniko. Ayan. So, ayan. At hanggang dito na lang muna yung ating vlog sa ngayong araw. At shout out nga po pala sa kay Ate May Santos, kay Tatay Eric J. Corpos. Ayan. Congrats in advance. Congrats po sa inyong dalawa. Ayan. Kay paring Boss John, kay paring Chong Luis, kay Thinking Body, paring Thinking Body, kay Kuya Nuli Vlog, kay paring Alison Doria, ayan, kay Boss Jairo Tuban, dyan sa Saudi Arabia, kay Mami K, kay Daddy K, ayan, Miguel out shoutout. Saka sa lahat po, itong Katano, kay may sino pa ba? Marami pang hindi ko nababanggit. Ayan, kay Maring Faith Tihada, kay Kunyang TV, ayan, kay Kuya Gado, at sa lahat ng tipula, kay Sir Jess Pinyarejo, ayan. Sa lahat-lahat po ng mga OFW natin sa manpanig ng mundo, sa mga kapatid ko, sa tiyahin ko, sa mga tiyuhin ko, dyan sa ibang bansa. Ayan, so ingat po tayo lagi at God bless all. So hanggang dito na lang muna tayo. Bye-bye! Bye, makinistang pobre. Para sa ito, bye. Kaibigan, kalyabe, meron ka bang problema? Sasakyan mong kotse, may problema sa makina. Tayo na kay makinistang pobre, susolusyonan
Diagnostic ang kailangan, makinistang pobre. Isang magaling na mekaniko, makinistang pobre. Mayaman ang puso sa pagtulong ng pobre. Makinistang pobre. Mag-subscribe na kayo. God bless, bye. Ingat.